Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa Walmart. At tayo ay mag-grocery ngayong araw. At ang ating budget lamang for today is only $100, no? So, tignan natin mapagkakasya natin $100 para sa grocery ngayong 2026. At medyo malamig ngayon, kaya todo balo tayo ngayong araw. Tara, samahan nyo ako na mag-grocery. Sigurado hindi man mapupuno tong ating bag para sa $100 na yan. Ito yung bag natin. Bumili tayo ng bag. Alam ko $3 siya at itong bag na to. At reusable naman to. So pwede natin tong gamitin pa ulit-ulit, no? Syempre mahal ang bag, so gamitin natin to ngayon. At sana nga magkasya yung ating $100 para sa ating grocery for today. Hindi ko alam kung paano ko ba budgetin yung $100 kasi before, back in 2008 nung bagong dating ako dito sa Canada, ang $100 halos isang pushcart na. Ngayon ang $100 baka hindi man to mapuno. Ang mga bibilihin ko pa naman ngayon is mga gulay para sa, syempre yung mga kinakain natin sa araw-araw, ampalaya, basta mga gulay, kung anong mga gulay available nila dito. Mahal ang mga gulay. Sige. Nagre-reklamo ka ba, Chris Cusinero? Hindi po. Hindi ko alam kung paano ko lang pagbabudgetin. Parang ano lang to paano magkakasya yung 500 pesos mo sa pang Noche Buena? Parang gano'n. Ako naman hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung aking $100 para sa aking grocery for today. So isang isang hamon ng buhay. Pero palagi kang sumabay. Pilitin mo ang laging sumaya. Kay Chris Cusinero, panalo na. Tara na. Nagkakalokohan na Itong grocery na to, itong Walmart na to, siguro mga 10 to 15 minutes drive mula sa bahay. Ito lang gamitin natin itong maliit lang na pushcart na to. Konti lang naman yung bibilhin ko Ang lamig. Kung alam nyo, umuusok yung nguso natin sa sobrang lamig. Hanggang 100 lang kasi yung budget natin para sa ating grocery. Ayun lang yung kaya ng budget. Siyempre, marami pa tayo ibang mga binabayarang bills. Yung utilities natin, yung bahay natin, yung kung ano-ano pa. Marami. Pag nandito ka sa Canada, non-stop yung mga bills mo Kaya kailangan pag nag-grocery ka, budgeted lang yung naka-budget yung pang-grocery mo. $100. Tignan natin kung hanggang saan ang aabutin or kung gaano kadami yung mag-grocery natin. Sorry. Thank you. Mahal na nito, $8 na. Naalala nyo nung bumili ako nito dati, mga 1 month ago, lang siya, $4 something, pero hindi ganito kadami. Pero parang nagdoble yung presyo. Apple. Ito yung mga gulay, ito yung mga bibilhin ko. Yan, talong, ampalaya, labanus. Yan yung mga gusto kong bilhin gulay. Saglit, bili lang muna ako. Yung talong nila rito is $198 or $437 per kilo. Ito lang yung medyo mahal nila rito. Yung okra nila is $5 per pound. So ang kuhanin ko nito is kukunti lang talaga kasi sobrang mahal. Basta meron lang akong pangnilaga na okra, yung sinasawsaw sa bagoong, o kaya pang pinakbet. Okay na siguro to kasi mahal yung okra ngayon. Minsan medyo sale sila, pero ngayon medyo mahal. Okay na yan. Kailangan talaga nakabudget yung pera mo. Kaya limit lang yung ating mga gulay. Basta importante meron tayong mga gulay. Yung Roma tomato nila
$5 per kilo or 244, 250, parang ganun. Bawasan natin, medyo marami. Malang kamatis. Kumuha tayo ng dalawang upo. Ang upo naman nila $4.34 per kilo, 197 per pound. Anak ng tipaklong, hindi pala na-record nung kumuha ko ng ampalaya kanina. Ang spinach 197 per isang bunch. Tapos kuha na rin tayo ng broccoli. Siguro mga dalawa lang. Okay na to. Pang chop suey. Bili na rin tayo ng isang cauliflower. Magkaroon na kaya itong grocery ko. Baka lagpas na ako sa 100 Kuha na rin tayo ng isang tofu. Ang tofu nila is $3.44 ang isa. Mahal na rin pala yung sili nila rito, $10, $11 na rin per kilo. Wow. Kuha lang ako ng konti. Kailangan ko talaga ng may anghang yung mga kinakain ko eh. Siyempre kailangan piliin natin yung magaganda kasi mahal. Kailangan yung magaganda lang. Magkano kaya tong sili na nakuha ko? Wala kasing supot. Hanap tayo ng supot. Bili na rin tayong tinapay, kaya lang medyo mahal dito, $4 mahigit, $5. Dito tayo sa mura, pero silang mura rito. Ito, Great Value. Great Value 100% whole wheat for $2.48. So lahat ng mga binili natin puro gulay lang lahat, no? Gusto ko sana magkaldereta, kaya lang sobrang mahal yung mga karne. Ayan, $32. Ito naman, kung ganito ka konti, sobrang konti lang nito, $17. Magsishrink pa to, liliit pa tong mga to pag naluto na. O kaya ito $30. $30 yung ganito ka konti ah. Wow. Pero beef kasi yan eh, kaya mahal eh. Ito buto, sale, $10. Wow, ang hirap budgetin ng $100 natin. Pork, ito medyo mura pork. Yung mga ganitong ribs, bumibili ako nito kasi mura lang to eh. Eto, kagaya nito, $22, $20. Alam ko mayroong mas mura dyan eh. Kalkalin mo lang yung pinakamura sa ilalim. $28. Mahal na ba o... Kasi doon sa pinagtatrabuhan ko may $16 ako nabili. Ito $22 ang isa. $22. Pas muna ako. Next time na pag sumahod na tayo. Ito $24. Mahal na nga, tumaas na. Itong pork chop, itong mura, pork chop. Ang pork chop is $10 lang ang isa. Isang kilo. $10 isang kilo. Kunin ko na ba to? Para meron naman kaming pork ni Angelo sa bahay, no? Kunin na natin yan. Tapos dito yung chicken. Ito, pink na pink. Ito naninilaw na. Anong nangyari? So meron tayo dito, ito chicken wings, oh, sarap nito sa tinola. Napanood nyo ba mga ka-berks dun sa Facebook page natin? Nagtinola tayo doon ng chicken wings.
Pero mas gusto ko yung pinapanood nyo ako dito sa YouTube channel natin kasi mas mahaba yung mga video natin. So hanap tayo ng mabibili nating chicken. Chicken na may ano kasi branded kasi yan eh, Maple Leaf. Medyo mahal yan. Dito tayo sa medyo mura. Ito medyo mura yata to, $16 Mina. Wala silang great value. Kung may great value lang silang ganitong chicken, mas mura yun. $15 ang lima. $15 ang 5 pirasong chicken. Chicken leg and thigh. Pwede na, sige. 15, 25 plus mga gulay. 50, 60, tinapay. Bili kaya ako nito, isang plastic bag na tahong. Muscle meat cook. $5.47. $5.50. Masarap kasi ito pang gisa-gisa o kaya pang torta, diba? Bili ako ng isang chicharon old fashioned style for $3.77. Para sa munggo, gusto ko magluto ng munggo. Yun, nakakita rin ako ng pansit. Ito yung wala sa bahay. Naubusan na tayo ng pansit, di ba? Lagi tayo nagluluto ng pansit. Kuha ako ng dalawa. Ang bawat isa, $2.47 or $2.50, $5 ang dalawa. Kuha rin tayo ng quail egg para sa chop suey na gagawin natin. $4. $4 ang isa nito. Ayan o, $3.97. Mahal pala yung quail eggs. Kuha rin tayo ng 555 sardines. $1.07. Pang emergency lang pagka walang pagkain sa bahay, walang luto. At least ito ready na. Kuha rin tayo ng isang egg. Ang egg nila is $4.14. Wala nang egg sa bahay. Pang breakfast namin ni Angelo. Ayos, walang basag. Sa tingin nyo, may 100 na tong nag-grocery natin. Okay na siguro tong nag-grocery natin. Baka may $100 na to. Natuwa naman ako dito sa pinamili ko. Alam niyo kung magkano lahat yung nag-grocery ko. Ang nag-grocery ko ay $98. $98. Siyempre minus 10% dahil nagtatrabaho ako sa store na ganito. Minus 10% naging 88.46. Galing no? 98. Parang $99 lahat. $99 lahat yung mga napamili ko. Hindi ko kinumpute yan ha. Kita nyo, dampot lang ako ng dampot. $99, almost 100 na talaga. Piso na lang. Siyempre minus 10% kaya naging 88. Ayos. Galing. Pwede na akong mag-grocery. Alam ko na yung ano. Alam ko na yung budget. So tara, uwi na tayo. At magluluto naman ako ng tanghalian kasi tanghali na. Yung budget ko $100, sakto-sakto. Sakto-sakto, pwede na talaga ako mag-grocery, no? Alam ko na yung budget. Ayos. Sakto 100. Piso na lang kulang. Anyway, i-transfer ko lang yung ibang mga grocery ko dito kasi sobrang dami nila. Sobrang dami, no? For $100. Ang $100 is like mga, kung ang $1 is 42 pesos. So ang $100 is 4,200. So yun yung pinaka grocery budget ko ngayon, 4,200 para doon sa mga pinamili natin na yun. So kung ko-convert mo sa peso, medyo mahal. Kaya wag mo na lang i-convert. Siyempre ang kinikita mo naman dito is dollar. So wag mo na i-convert. Ang ginagawa ko na lang, lagi kong ginagawa, $1 is equivalent to 1 peso. Para kung yung kung yung $100, iniisip ko na lang 100 pesos para hindi ganun kamahal.
Kasi pag kinonvert mo na sa peso, mahal na. Ayos. Tara, uwi na tayo. At magluluto pa ako ng lunch. Nagugutom na rin ako ng oras na. Pwede mong iwan lang yung mga postcard dito kasi lahat naman mga nag-grocery iniwan yung postcard dyan. Ayos. Dahil kong gulay ngayong araw. Marami-rami yung nabili nating gulay. Tama-tama. Healthy ng konti. Konti lang naman. So tara, uwi na tayo mga kaberks. At hindi ko alam kung ano pang lulutuin ko ngayong araw. Bahala na kung ano yung nasa mood akong lutuin ngayon. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo.